Shana POV. Napasinghap ako sa ginawa ni Zane. Kanina pa kita tinatawagan, you didn't answer your phone, babe. Aniya, habang matalim, at nakaigting ang mga panga na nakatitig sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Kumakain pa ako, can't you see? Kanina ka pa tapos. Let's go. Mamaya pa ako, may kausap pa ako. Kausap ha? Why is it all about business? Parang hindi na, at nakikipagkwentuhan ka lang naman sa kanya. Tiimbagang ni Zane na sabi, pinipigilan na sumabog sa harapan ko. And so, then mauna ka nang umalis kung hindi mo kaya kaming tingnan na dalawa rito, mahina kong sabi sa kanya, at pinipigilan din na sumabog ang bunganga ko sa harapan niya. Bumalik na naman lahat-lahat sa akin. Kung paano niya ako niloko, lahat-lahat. Is there any problem here? Huwag kang makialam dito pare, usapang mag-asawa ito. Oh, asawa ha? Parang hindi naman, ganyan ba ang way, para kausapin ang isang asawa? What are you trying to say, ha? Bigla akong nagulat, na lumapit si Zane kay Felix, at aamba na suntukin, pero agad kong pinigilan ang kamao niya. Huwag kang ang gumawa ng gulo rito. Nakakahiya. And then sayo, ayos lang. Anong ako? Wala kaming ginagawang milagro rito, kumakain lang kami ng pagkain, habang nagkukwentuhan, ano big deal yan, sayo, ha? Pagalit ko na tanong, at agad kong kinuha ang bag, at naglakad palayo sa kanila. Shana Cole, tawag ni Zane sa akin, pero hindi ko siya pinansin, at nagpatuloy lang sa paglalakad, hanggang umabot ako sa kalsada, sumunod si Zane sa akin, at mas lalong binilisan ko ang paglalakad, at nang may makita ako na taxi, ay agad ko itong pinara, pero bago pa makahinto ang taxi ay hinablot ni Zane ang braso ko. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Senggal ko sa kanya. May sasakyan ako, doon tayo sumakay. Pinipigilan ni Zane na hindi sumigaw sa akin. Sumakay kang mag-isa mo. Hinablot ko ang braso ko sa kanya, at agad naglakad ng mabilis, paalis sa kanya. Mabuti na lang hindi ako nakasandal, at baka hindi ganito ang lakad ko. Iniingatan ko lang ang sarili ko, dahil sabi ng doktor, na dapat mag-iingat ako, lalo at kambal ang magiging anak ko. Ilang hakbang ang ginawa ko, pero agad akong napamura dahil sa ginawa ni Zane. Elbaba mo nga ako. May mga paa ako at kaya kong maglakad. Bulyo ko sa kanya, dahil agad niya akong binuhat ng pa-bridal style. Pinagsusuntok ko siya sa kanyang dibdib at balikat. Ibaba mo ako sabi. Ulit ko pero hindi talaga si Zane nagsalita, kundi nagpatuloy lang sa paglalakad. Problema mo ha? Anong problem mo? Di ba dapat ako ang magtanong sa'yo niyan? Pinuntahan lang kita roon, sa tingin ko tama na ang pag-uusap nyo, kaya uuwi na tayo. Aniya at agad binuksan ang sasakyan, at pinaupo ako sa front seat, kaya matalim ang titig ko sa kanya. Kay Lola Alma ako uuwi hindi sa bahay mo. Nagulat si Zane sa ginawa kong pagsampal sa kanya. Kaya mas lalong nag-igtingan ang kanyang panga, at hindi makapaniwala sa ginawa at sinabi ko. Ano, kung ayaw mo akong ihatid sa bahay edi magta-taxi na lang ako. Hindi pwede, sa bahay tayo uuwi. Itinulak ko siya sa dibdib, at napalakas yata ang paggawa kong pagtulak, kaya nontog siya sa ibabaw ng sasakyan. Hihingi na sana ako ng sorry, pero mas nanag ang matalim niyang tingin sa akin, kaya mas lalo akong nenas. Ang hirap mong pagsabihan, sa bahay ako uuwi. Sigaw ko sa pagmumukha ni Zane, at napapikit na lamang siya dahil sa ginawa ko. Shana, what's wrong with you, ha? Maayos pa tayo kanina, and then pinauwi lang kita, ikaw pa ang galit. Oo, galit na galit ako Vinyo Zane Mornet. Galit na galit, sa sobrang galit, gusto ko nang sumabog sa galit. Pinahiya mo ako kanina, bigla-bigla ka na lang sumusulpot at nang hahalik ha. Why not? You are my girlfriend at boyfriend mo rin ako, at magiging mag-asawa na rin tayo, what's wrong with that? Wala pa rin ba akong karapatan, para ipakita sa iba na akin ka? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nahihirapan ako, nasasaktan ako, hindi ko kaya ang salitang niloko niya ako ng patalikod. Hindi lang si Zane, kundi kasama na rin yung tao na itinuturing ko na pamilya. Si Ate Jean. Dahil sa katahimikan, ay hindi na rin si Zane umimik, pagkatapos niyang ikabit ang seatbelt ko,
ay mariin ang paghawak ko sa bag ko, at pinatitigan siya. Sa bahay ni Lola Alma ako uuwi ngayon. Sabi ko, at kasabay sa pagpikit ng mata, ay pagpatak ng aking mga luha. Naramdaman ko ang mga daliri ni Zane, na pinupunasan ang pisngi at paghalik niya sa aking noo. I'm sorry, babe. Excited ka na ba sa kasal mo? Halos wala nga akong ganang bumangon, tapos itatanong pa sakin, kung excited ako kasi sa totoo lang, ginawa ko na lang ito, dahil sa mana na pinanggako ni Lola sa akin, nakamuntikan ko nang makalimutan. Kung after ng kasal ay itatakwil nila ako, then unahan ko na sila. Madali lang naman ang paggawa ng annulment, kung nakuha ko na ang mga mana, na ipinagkaloob sa akin ng mga magulang ko, at sa namayapa na si Lolo. Nasa bahay ako ni Lola Alma na natili, ang sabi ko na iuwi sa bahay mismo namin, pero hindi naman ako hinatid, kundi iniwi niya ako sa mismong bahay ni Zane. Kung gising lang ang diwa ko sa mga oras na iyon, magpapahatid talaga ako sa bahay ni Lola, pero dahil siguro sa buntis ako, kaya madali lang akong nakatulog. Paggising ko ay nasa kama na ako, at katabi ko ang lalaking pinagkalooban ko ng pagkababae. At nung nagising ako kinabukasan, ay naaalala ko pa rin ang sakit, dahil sa nasasaktan ako sa nalaman, kaya tumakas ako, habang tulog si Zane, ay nagmamadali naman akong lumabas palayo sa kanyang bahay, kaya nung nagising ako, ay panay tawag sa akin, kung bakit ako umalis at kung nasaan ako. Susunduan niya ako mamaya, pero bahala siya. Hindi ko sinabi na may lakad ako ngayon. Hindi, bakit naman ako maging excited, na sa simula pa lang ay planado na lahat sa akin, sinusunod ko lang naman ang gusto ni Lola, na magkaroon ako ng kasintahan, para makasama ko habang buhay, but tell you honestly, mana lang naman ang dahilan, kung bakit gusto kong magpakasal, sambit ko. Are you sure? Akala ko ba patay na patay ka sa kanya? Then, how about your child? Dahil sa sinabi ni Riker, ay kusang naglaglagan ang yuha ko. Look, we've been best friends for how many years? I know a little bit about you. It seems like, iba ang sinasabi ng bibig mo, kaysa sa puso mo. Kinakabahan ka kung ano ang magiging takbo ng lahat, kapag nagka-baby ka na. I got your back, don't worry. Bilang kuya mo, tutulungan kita. Aniya kaya gaman kahit papano ang puso ko. Isa kasi siya sa masasabihan minsan sa mga problema ko, minsan hindi ko pa nga alam kung paano kami nito nagkakilala, basta dumating na lang siya bigla sa buhay ko, hindi bilang nobyo o boyfriend, like in a relationship kundi bilang boy best friend. Kung ano man ang magiging resulta ng kasal namin, ay dapat tanggap ko ang maging kapalaran ko. Kung duda man ako noon, at least ngayon alam ko na, hindi dapat ipilit ang hindi na dapat magkasya. Kahit alam ko naman na masasaktan ako sa huli, ay ito na nga iyon. Ang hinihintay ko lang talaga, ang mana na makukuha ko, at hindi mapupunta sa iba na gaya ng sinabi ni Lola, na ibibigay niya na lang kay Ate Jean o sa iba. Si Zane man ang nakona sa akin, pero hindi pa rin ako magpapatalo, dahil hindi naman niya binili ang buhay at puso ko. Kaya kung buhayin na mag-isa ang mga anak ko, na walang tulong o sustento galing sa kanilang ama. Mana ang dahilan, kung bakit ko siya kinidnap, at kaakibat doon, ay sana matutunan niya akong mahalin, dahil crush na crush ko siya eh. Sa pag-aakala na minahal niya rin ako, pero iyon pala, may dahilan din kung bakit niya kinuha ang loob ko, after all, sasaktan niya rin pala ako. Why? Nang dahil sa akin, ay nasira ko ang pagkikita sana nila ni ate sa airport. Kaya ngayon, gagantihan nila ako. Kumain ka pa ng marami, kung ano man ang mga pinagdaanan mo sa ngayon, alam kong malulutas lahat iyan, tiwala ka lang, ito pa o, kain pa ng kain, aniya habang naglalagay pa ng pagkain sa plato ko, at nilalantakan ko naman ito na parang walang kabusugan. Gusto mo yata akong tumaba eh, pero salamat sa pagdamay mo sa akin, lalo sa puso kong nagluluksa ngayon. Don't worry, maging okay lang lahat sa akin. Anyway, kumusta na kayo ng secretary mo? Kita mo binanggit ko lang ang secretary niya ay umasim na ang mukha. Ayon, masungit pa rin, natawa ako sa sinabi niya, dahil sa mukha niya na hindi na naman may pinta. Lokong Riker na ito. Suyuan mo kasi, suyuan. Ganoon pa rin ang sanggit sa akin, at saka pa, nakita ko ang anak niya.
She looks like her. Oh really? Heartbroken ka na niyan. Kaya mo ako tinawag dahil dyan, ano? Gusto mo rin ng karamay, dahil for sure nakita mo rin ang ama ng bata, kaya wala ka ng chance sa kanya, kasi meron na siyang mahal. Kawawa ka naman. Tayong dalawa pala. Pang-aasar ko kay Riker Solevano. I don't know, hindi ko nakikita ang spark sa kanilang dalawa. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako nagka-interesado sa isang bata, like I want to pamper her, or him, sa mga wants and needs niya. Like, the first time I saw this kid, I couldn't explain my feelings. I'm crying and hurting at the same time, Anya. Best friend talaga tayo, ano? Noong isang araw, ang saya pa natin tapos ngayon, Hayes. Kaya thank you sa pagkain at bilang friend na matatakbuhan ko. Ikakain ko na lang ang problema ko, para hindi na iiyak ang mga babies ko, ano sa tingin mo? Dito nga tayo kumain, ang kulit mo talagang baklang Monshin ka. Napalingon ako sa nagsasalita, dahil sa familiar ang mga boses nila sa akin. Dito na nga, hahalikan kita sa private ang kulit mo talaga na buntis ka. Wait teka. Monshin, not Hailey. Pareho silang nagulat dahil sa pagtawag ko. OMG. Siya na Cole. Jesus. Agad natago ni Monshin sa likod ni Nathalia. Sinong buntis? Ikaw Nathi. Mahina kong tanong, dahil napatingin ang ibang customer sa amin. Aba, syempre naman siya na, alangan naman ako. Depensa ni Monshin na nakatago pa rin sa likuran ni Nathalia, baklang ito. Ang arte talaga na saplada. Aba, malay ko, sagot ko naman. Napabilang ako kay Nathalia, na ngayon ay nahihiya. Umupo sila kung saan kami na table ni Riker, para sabayan kaming kumain. Umorder na muna sila bago sinagot ang katanungan ko. Napag-usapan namin ang pagbubuntis nga ni Nathalia, na until now hindi niya alam kung sino ang ama, dahil sa sobrang lasing siya noong may party sa kanila. Natatawa na lang kami pareho, dahil pareho kaming buntis ni Nathalia, at pareho kaming dalawa na may hinaharap na pagsubok. Matanda na ako para sa isang makabuluhang drama. Pagkawala pa lang ng mga magulang ko, ay natuto na akong maging matatag, kahit mahirap sa umpisa. Konsabaga, after all, I'll choose what is best for me and the babies. Katulad na lang ngayon, papasok ang sasakyan ni Riker papunta sa ospital, para sa check-up ko ngayong araw. I saw my ate and Zane, nakalalabas lang patungo sa kanilang sasakyan, smiling each other while holding hands, ha. I dialed his number, pero ano ang pinakamasakit? Kahit alam ko naman ito talaga ang mangyayari. Sobrang sakit lang. Sinilip niya lang ang cellphone niya, at hindi sinagot ang tawag ko, at nagpatuloy lang sila ni ate sa paglalakad. Na may tuwa at kasiyahan sa kanilang mga mukha. Damn, both of them. I'm crying within. Naramdaman ko ang paghawak ni Riker sa balikat ko. Ang ganda mo kaya, nilinggan ko siya. Kay Oberlin mo yan sabihin hindi sa akin. Sabi ko sabay irap sa kanya, ganoon din ang ginawa niya sa akin. Lokong ito. Gusto mo puntahan ko, para magkakaalaman na. Bigyan ko lang ng isang suntok para sumaya ka, at makaganti man lang, dagdag niya pa pero umiling na ako. Hayaan mo na, di ba sabi ko na sayo, na ako ang dahilan, kung bakit hindi sila natuloy na makipagkita dati, dahil sa pagkidnap ko kay Zane, Ziviel, saan ba ang totoong pangalan niya? Matutuloy ang kasal, pero sa papel lang at haayan ko silang dalawa na magkita araw-araw, na hindi malalaman ni Lola Alma, at kapag nakuha ko na ang yaman ko kay Lola, ay agad kong asikasuhin ang annulment namin, matamlay ko na sabi. Para sa mga anak ko, ayokong ma-stress, dahil buo na ang loob ko. Mana na lang ang naging dahilan, kung bakit pakikisamahan ko si Zane. Hapon na nakarating kami ni Riker sa bahay ni Lola. Bababa na sana ako ng sasakyan, nang agad akong napamura, dahil may biglang nagbukas ng pinto. Zane, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagod at puyat, na parang ilang araw nang walang maayos na tulog. Kaya ba, nakashade siya habang kasama si Ate Jean. Where have you been, Shana? Never mind, nandito ako para sabay na tayong umuwi sa bahay, babe. Please. Pagmamakaawa niya, pwede bang bukas na lang tayo magpakasal? Babe. Hilaw akong ngumiti.
Magpapakasal tayo bukas na agad, Vinyo Zane Mornet. Pwede bang hiramin ko muna ang last name mo kahit bukas lang? Yes sure, tomorrow then, magpapakasal tayo. Tatawagan ko ang mga kaibigan natin, para ipaalam, gusto ko na tayo lang muna magpakasal. Walang iba kundi tayo lang muna kahit sa civil, iyon ang gusto ko na mangyari bukas. Walang tigil na pagmamakaawa ko sa kanya. May problema ba? Matalas ang mata ko na nakatingin sa kanya nagmamaang-maangan pa. Ibalik ko sa iyo ang tanong Zane. May problema ba tayong dalawa? Tanong ko, pero nakatikom lang ang kanyang bibig. Ngumiti ako sa kanya, it's okay. I'm sorry kung nagalit ka dahil sa ginawa ko kahapon na paghalik sa iyo in public, without your permission. I'm sorry. I won't do it again. Umiling ako dahil hindi naman iyon ang problema, at dahilan. Ang dami pang palusot ang lalaking ito. I'll love you, my future husband. See you na lang sa chapel, kung saan man tayo ikakasal. Good night. Sabi ko at agad bumaba ng sasakyan, at hinawi ang kamay niya na gusto akong tulungan. Hinawakan niya na ang kamay ng ate ko, kaya ayokong pati ako makakahawak sa kanya. Hindi ko na siya pinansin, at agad pumasok sa loob ng bahay, na hindi man lang nakapag-thank you kay Riker, maya-maya ay naramdaman ko na lang siya na nakasunod sa akin. Agad akong umakyat sa kwarto ko, at pagkatapos nagtungo sa banyo, para makapagligo bago matulog. Dahil sa pagod, kaya wala na akong oras para magtampisaw muna sa bathtub. Nagmadali akong nag-shower, at after kong magbihis sa loob ng banyo, ay lumabas na ako, at nabigla pa ako na naroon si Zane at may dala na gatas. For you. Kinuha ko iyon sa kamay niya, at agad ininom sa harapan niya, habang titig na titig siya sa akin. Pagkatapos kong inumin ang inabot ni Zane, ay agad ko namang binalik sa kanya ang baso, at nilagay niya ito sa maliit na table. Tatalikuran ko na sana siya, pero nabigla ako na yamakap siya sa likuran ko. I'm sorry. Paulit-ulit na hingi niya ng sorry sa akin. Hindi ko mapigilan na maluha, dahil sa sinabi niya, at mas lalo akong humahagulgol ng iyak, dahil sa paghingi niya ng paulit-ulit sa akin ng sorry. Dahil ba ito sa kasalanan niya na ginawa? Humihingi rin siya ng sorry noong isang araw, pero bakit lagi niya pa ring ginagawa? Ang pakikipagkita kay Ate Jean. Dahil tama nga ako, nag-a-advance sorry ba, dahil sa gagawin nila na plano ng ate ko. Hanggang sorry na lang. Makakauwi ka na at bukas na lang tayo magkita, sambit ko pagkatapos. Pagkatapos ng iyakan, ay agad akong humiga sa kama patagilid sa kanya. Hindi ko na siya pinansin at pinilit na lang na ipikit ang mga mata, at dahil sa pagod ay nakatulog na masakit pa rin ang damdamin ko. Hindi ko alam kung bakit nagmamadali ka sa kasal niyo, apo. Hindi pa naman malaki ang tiyan mo, bakit ngayon agad, at sa civil wedding pa ang gusto mo? At bakit namumugto ang mga mata mo na iyan? Inaway ka ba ng soon-to-be husband mo? Umiling ako sa mga katanungan ni Lola, hanggat maaari ay ayoko nang dagdagan ang problema ni Lola Alma. She doesn't know na nagkakalabuan na kami ni Zane, lately. Marahil, dahil sa kagustuhan na makuha ang yaman, ay kailangan nagagalingan ko sa pagpapanggap ang lahat. Hindi naman Lola, masaya lang po ako, kasi sa wakas ikakasal na kami at ngayon po ang plano ko, dahil sabi ng doktor na Maislan daw ang pagbubuntis ko, kaya natatakot po ako Lola, kaya ngayon na lang po ang naisip ko. Don't worry po, kapag naging okay na po ako, ay pwede naman po kaming magpakasal muli, at sa simbahan naman next time, okay naman po ba ang plano ko, Lola? Tanong ko habang inaayusan kaming dalawa ni Lola. Sinilip ko lang ang cellphone ko, para i-text ang taong tutulong sa akin mamaya, at hindi ko na binuksan ang message ni Zane o ni kanino man. Ko ang masusunod iha, katawan mo yan, puso mo ang masusunod, at iyon ang sundin mo, at bilang lola mo ay huwag kang mag-alala. Nakasuporta lamang ako sa inyo. Lola. Oh, bakit naiyak ka na naman? Hay nako, oo nga naman, ganyan talaga kapag buntis. Nagiging emotional lalo at ikakasal. Makukuha ko na ba agad ang mana ko Lola? Bagkus agad kong naitanong kay Lola. Mana ba ka mo? Don't worry, kasal ka man o hindi, ibibigay ko naman talaga iyon sa'yo. Baka after ng kasal mo asikasuhin ko agad. Don't worry, mapasa iyo pa rin lahat iyon, Ham.
Iyon naman pala, hindi ko na lang pala sana tinanggap ang alok ni Lola, na maghanap ng kapartner, hindi na sana ako nasasaktan ngayon, at marahil mas mabuti na iyong napapansin ko lang sa malayo ang mahal ko. Kahit si ate man ang makakatuluyan niya ay tatanggapin ko, pero ang mas masakit lang, dahil doon sa narinig ko, at ngayon na may anak na kami ay saka pa naging ganito. From makeup to hairstyles hanggang nakabihis ako, ay hindi ko pa rin ramdam ang kasiyahan. Pinona ko na sina Lola sa chapel, at sinabi ko na susunod na lang ako sa kanya, at mabuti naman at pumayag. Simpleng white dress lang ang suot ko, tumaba na ako, kaya sapat lang itong damit ko na hindi mahahalata ni Zane na buntis ako. Sumakay ako sa kotse na gagamitin papuntang chapel, na kung saan naroon at naghihintay si Vinyo Zane. Mapakla akong natawa dahil sa kalagayan ko. Kaya naman siguro, kakayanin ko naman, di ba? Magiging masaya naman siguro ako pagkatapos ng lahat-lahat, at maging maayos rin ang kalagayan ko. Magsisimula ako muli tulad ng dati. Pero ngayon, ay magsisimula ako na may kasama na sa buhay, walang iba kundi kasama ang mga magiging anak ko. At nang matano ko ang daan papunta sa chapel na tinutukoy ni Zane, kung saan kami ikakasal, ay hilaw lamang akong ngumiti. Palem mahal, palem. Bibigyan kita ng kalayaan, dahil sa simula pa lang sinira ko na. Inagaw ko ang kasiyahan na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Ngayon, sana masaya ka na, nakasama ang totoong mahal mo sa buhay, walang iba kundi ang ate ko. Don't worry, hindi na ako magpapakasal sa panandaliang papel lamang. Sa airport tayo Kuya Edgar, salamat sabi ko sabay pikit ng aking mata habang lumuluha. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.